Ano bang gusto mo itawag ko sa'yo? Crisel? Crisel, okay Yun. lang. Crisel Ben. Yun. Crisel, nag-interview kasi ako ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang industriya. Just to inspire lang yung mga kabataang Batanggenyo. Para lang din ko sakali na may mapulot sila sa kwento mo, di ba? Para sa kanila na yan. Okay lang ba? Yes, sir. Yan. Ma'am, pakilala ka lang sa kanila. Hello po, I am Crisalan Asi, a fourth year student and course ko ngayon is Tourism Management. Ma'am, pagdating naman dun sa bagay na pinagkakabalahan mo outside school, pakilala mo si business mo. Yan. Meron po akong ginawang business noong 2020, since 2020, kasi na-interested din ako sa arts. Hindi ko din alam bakit doon ako napapunta. Pero alam mo yun, naging masaya kasi ako, naging passion ko na siya. Natutuwa kong gawin kahit wala akong resources. Nag-start yung kasi art ng walang resources talaga. Sa bahay lang. Kung ano-ano lang yung meron sa bahay. Bali, ma'am, no? 2020, so pandemic siya, no? Pandemic siya. Tapos, 6 years na siya, halos, no? Until now. Galing. Ma'am, natatandaan mo pa ba yung unang ginuhit mo, yung art piece mo na ginawa? Oo, sir. Ano siya? Bali, wala akong confidence sa sarili ko noon. Ah. Binibigyan lang ako ng confidence ng mga people sa tabi ko. Kagaya ng ate ko. Siya yung nag-motivate sa akin na mag-commission ako. Wala akong interest okay. na mag-commission. Wala akong, sabi ko kasi baka walang magpagawa. So, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Pero tinry ko na tumanggap. May nag-chat kasi sa akin na, sige, nag-drawing ka pala. Drawing ako. Siya pa yung nag-offer sa akin ng price, ha. Friend ko naman siya. Na-offer niya 50 pesos. So, wala naman akong nun, kasi gusto ko lang din magbigay ng service na, okay, skills na meron ako. May pakita. Oo, mapakita. So, ginrab ko siya. Wala akong kahit nasabihin iba, ba't 50 pesos lang yan? Dapat tinaasan mo. Tapos sabi ko, okay lang yan kasi first time ko, ganyan. So, tinanggap ko. Doon ako nag-start sa 50 pesos na yun. At nung napalago ko siya, bumili din ako ng mga, alam mo yung lapis kasi mura lang eh. Tsaka yung papel. Lapis papel, okay na siya eh. So yun, sir. Tapos nakabuo ka ng mga Oo, materials. nakabuo ng na materials. Galing. Tapos unti-unti tinaasan ko, 200, 500, then 1K. Ayun. Alam nyo guys, yun din yung isa na nung nakilala ko si ma'am, nag-surprise yung pinsan ko para sa girlfriend niya. Wala akong idea dun sa ginagawa niya. Nautusan lang ako ng pinsan ko na may abot na bagay sa kanya. And then nung nakita ko na yun yung bagay na ginagawa niya, naging interesado talaga ako kasi kung isipin nyo, sobrang bihira sa mga kabataan ngayon yung inilalaban yung pag-aaral nila. At the same time, gumagawa ng means para kumita ng income. So, sobrang na-inspire ako kay ma'am and sobrang gusto kong malaman yung kwento behind paano niya nagawa. And kung makikita nyo, nagsimula sa isang lapis at papel, no? May isang tao na nagtiwala sa kanya na nag-offer pa na bayaran yung service niya. Tapos yan, ngayon si ma'am, may mga nagiging client na siya na talagang nagpapa-surprise sa bahay, self-portrait, no, yung tawag? Opo. Ayun, Circle para kay ma'am. pencil. May moment ba na ginagawa mo yung business na parang gusto mo na siyang stop? Ano yung hardest part na pwede mong mabalikan and ma-share sa kanila? And paano mo sinabi ulit sa sarili mo na, okay, sige, gagawin ko to ulit? One thing, may nagpagawa sa akin. Nung natapos ko na, wala kasi akong mga kasi pinagkakatiwalaan ko yung mga client ko. Yung pinaka ko na wag ka masyadong magtiwala. Nagawa ko na yung portrait, natapos ko na, i-deliver ko na lang. Chinat ko siya. Hindi niya ako tinagpo. Wala siyang any chat, or follow up or ipapatagpo sa iba. Iniwan niya lang yun, wala siyang bayad. Walang So, binayad. sobrang nasaktan ako doon kasi yung service ko, yung pinagpuyatan ko, nawala. Ma'am, if okay lang, ilang araw mo ginawa yung portrait na? At ako, beginner pa nga ako nun. So, mga 1 week. Grabe. 1 week pinag-anuhan ko yun. May pasok pa ako nun. Oo. So, ang hirap kasi alam mo yun, sacrifice ka tapos wala pala yung may babalik. Ma'am, kung meron lang na kabataan ngayon na nanonood din na tumigil sa pag-aaral dahil hindi na sila nasusuportahan ng parents nila, ano yung masasabi mo sa kanila? Kasi si ma'am kasi kumbaga yung kanyang business is commission siya for a cause. Yung paggagawa niya ng art, beyond dun sa happiness niya and sa money niya, nasusuportahan niyo yung journey niya para sa pag-aaral niya. Ano yung mga pwede mong sabihin sa kanila, ma'am? Sa lahat ng kabataan, huwag kayong matakot mag-start kung ano yung gusto nyong gawin. Anything na makagawa ng income, magagawa nyo yun anytime, anywhere. Tsaka kung passionate naman kayo sa gagawin nyo, gusto nyo din talaga yung gagawin nyo, i-go nyo na. Huwag nyo nang, next year na lang, o kaya, wala pa akong masyadong knowledge. Basta yung heart mo, yung skills mo nandoon. Tsaka yung willing mong aralin lahat. Magsasacrifice ka din di ba?
ng time mo mag-aral, yung nasan yung audience mo, ano yung mga gagawin mo, ganyan. So, yun, huwag kayong matakot magsimula. Kasi yung pagsisimula na yun, di ba parang sa mga pera, yung piso mahalaga. Kaya wag nyo nga alisin yung mag-step up ka, mag-move out ka, mag-show up ka sa mga tao. Galing. Di ba, nanggaling na rin kay ma'am, no? And sa mga businessman na nakakausap din natin talaga, isa sa mga pinaka-importante is yung kumilos ka talaga. Kilusan mo. Kung may naisip kang business idea, gawin mo lang. No? Tuloy mo lang. Ayan. Ma'am, sige, okay lang. Salamat, ma'am. Sorry. Ma'am, paano mo dinil yung problem na yun? And paano mo sinabi sa sarili mo na, okay, sige, mag-start ako ulit? So, papasok na talaga ako, sir, noon. Kasi nga, nakakawala ng motivation. Lalo na, isang client lang yun, paano pa kaya madami? So, paano ako nag-step up ulit? Yung sa mga naniniwala sa family ko, hindi sila ma-verbal na sasabihin nila, kaya mo yan. Pero pinapakita nila, how nila ako i-treat na ako niya, bibigyan nila akong pagkain, pag puwet na ako, pag pagod na ako, tubig kung kailangan ko, kasi nakaupo lang ako hindi ako tatayo-tayo kasi nga, kailangan mo tapusin yung kailangan mo tapusin. At saka si Lord, yung strength na binibigyan niya sa'yo, dapat din magtiwala ka na hindi lang naman ni isang tao yung yung magpapasuko sa'yo. Huwag ka magpatalo. Talagang nandyan yung challenge, nandyan yung hirap ng process. Pero kung magiging success ang isang tao, kung magpapatuloy pa rin siyang mag-strive, maging happy, may peace sa buhay niya, yun ang tunay na success. Galing, no? And yun din yung natutunan ko sa success ni ma'am dun sa ginagawa niya, no? Kasi para sa akin din kasi ma'am, yung success kasi is yung sense ng fulfillment na meron ka sa sarili mo. Hindi siya, sa tagal ko na rin na parang dumaan din ako sa phase na nag-chase ako ng money, doon sa service na ginagawa ko, pero hindi kasi siya sustainable and hindi ka na-fulfill as a person. Yun din yung maganda dito sa mga kagaya ni ma'am na maaga siya nag-start. Kasi alam nyo, the earlier you start, mas maraming failure yung mararanasan nyo. Mas magiging flexible kayo as a person para doon sa mga next chapter ng journey ng buhay nyo. Kasi hindi kasi po pwede na sa isang chapter ng buhay nyo, dun nyo na matututunan lahat. Maraming time na ida-down kayo ng buhay, na ipare-realize sa inyo ng buhay na hanggang dyan ka na lang, no? Pero ikaw as a person, kung talagang may pangarap ka, hindi ka lang titigil doon sa phase na yun ng buhay mo. Gaano kalaking part yung family mo dun sa journey na tinatahak mo? Malaki, sir. Sobrang laki. Kasi, di ba sa business, sir, mahirap na ikaw lang mag-isa. Kahit na sabihin mong iyo yung business. Pero yung nagsusupport sa likod mo, sa paligid mo, mahalaga. Kasi nakikinig ka din sa kanila Ano yung mga opinion nila, ano yung... Parang una silang audience or una mo silang client na magbibigay ng ideas. So, yun. Mahalaga, sir. Then, yung love, then support. Yun, sir. Galing. Yun. Ganun kahalaga yung nabibigay na support ng family, no, sa isang bata na nangangarap sa buhay. Maging grateful talaga yung mga bata kung nandiyan pa yung mga parents nila and yung family nyo. Nakasupport man sila o hindi, malaking bagay sila para sa inyo. Minsan hindi lang nila alam kung paano i-express yung love and support sa inyo. Pero most of the time, sila lang yung mga tao na talaga mag-i-stick sa inyo through good times and bad times. Ma'am, any last message na pwede mong isigaw sa mga kabataang Batanggenyo na makakapanood nito? Ano yung pwede mong sabihin sa kanila? Or isang golden nugget na may iwan mo sa kanila? Alamin niyo yung purpose niyo, gaya ng sinabi ni Sir kanina. Kasi kung alam mo yung gagawin mo, alam mo yung patutunguhan mo with God. Kasi kung wala ka din sa direction with God malilihis ka din with the enemy. Kasi dito sa mundo na to, nandito na lahat Nandito na din makikita mo na lahat. Pero kung mayroon kang God sa buhay mo, kung mayroon kang peace, anytime, anywhere, masasurrender mo din yung, kailangan mo surrender kay Lord. Lord, hindi ko na kaya. Ano bang gagawin ko sa next step ko? Kasi wala na akong idea. Consult with your creator. Kung artist ka man, kung magbe-business ka man, simulan mo na. Kasi hindi yan mag-grow kung nandyan lang sa isip mo. Balik, yun yung pinaka-role ng Lord sa buhay ng isang, alam mo yun, nagbi-business and isang working student. Kaya ako nasa-survive din, sir, yung Lumaki ako sa Christian community.
So, yung Galing. mga leaders ko, yung mentors ko, nagbibigay sila sa akin ng mga... Kumbaga, nasa kanila, yung kahit pa paano light, no, dun sa path mo. No? Sila yung nag-guide sa'yo. Galing. May guidance din. Yung tinatanggap mo yung acceptance na, ay, ganito, okay. Ah. Kailangan ko ng correction. Kailangan mo ng pagbabago sa sarili mo. Hindi lang puro sa'yo, puro idea mo. Alam niyo, si ma'am is isang introvert si ma'am, no? Kaya sobrang thankful ako na pagbigyan niya ako sa opportunity na to na may interview siya and kahit papaano malaman natin yung part ng story niya, no? And ngayon, ma'am, gusto ko lang i-promote natin yung page mo, no? Ma'am, anong name ng page? Ano yung purpose niya and ano yung mga services na pwede nilang i-avail doon? Kahit summary lang. Visit niyo po yung Kasi Art. Kasi, then Arts. Kasi binabuo siya kasi because may art. Parang nakita ko kasi yung part na nawawalan ng ang mga taong makita yung art. Nagiging digitalized, nawawala yung original concept ng art na handwritten. Nagawa ko yung Kasi Art kasi gusto ko makita nila na may kaya pang gawin yung lahat ng gustong magsimula ng handwritten. Every stroke, every medium, or every dot, makakagawa ka ng art. Gusto ko makita nila yung kahalagahan ng mga every strokes na yon. Yung Kasi Art ay nagsimula 2020. Nag-offer po kami ng house to house kung gusto nyo, birthday surprise, kung celebrations ng silver, birthdays ng anniversary, ganyan. Special occasion. Oo, sa special occasions. Ma'am, anong gamit mong material sa kanya? Ang gamit ko ay charcoal pencil. Mag-start na din ako ng tawag doon, colored pencil. Tatry ko na siya. Okay. Gusto ko kasi siya talaga. Ano siya? Interested ako doon. Pwede rin siya doon sa mga like sa tao, ganun? Or mga anime? Kasi usually nakita ko siya mga anime. Anime. Real Pwede, no? tao Sa pa real rin, na sir. picture pa rin. Opo. Pero kung gusto ng client ng mga animes, pwede naman, sir. Ma'am, ano yung nagiging process once na gusto ko mag-avail ng services mo? Bale, magsisend ako sa'yo ng picture. No? Yes, sir. Mag-send po kayo sa email ko. Malinaw na picture yung sasend sa. Then, yun, sir. Yun yung gagawin mo. Opo, yun ang gagawin ko. And nagka-offer din po ko ng mga poster. Kahit kasi nagsa-sideline ako, kahit kung galing, craft galing. yan, kung pack book, nagawa ko din. Miniature, nagawa ko din. Ganyan. Kung ano yung gusto nyo ipagawa ng arts, kayang-kaya ng Kasi Art yan. Galing. Dahil may art. Ma'am, thank you so much, no? And yan, ganun kakulay yung buhay ng Kasi Art, guys. Check nyo sila. Ilalagay ko rin dito yung page nila and support natin si ma'am kasi hindi niya lang to ginagawa para sa sarili niya. Ginagawa niya rin to para sa family niya and sa education, no? Sa journey niya sa education na tinatahak niya. Sana i-bless ng Lord lagi si ma'am kasi sobrang bihira ng mga ganitong klase ng tao. Lalo na ngayon. So yun lang, ma'am. Ma'am, thank you so much Thank ulit. you, sir, Napakaganda ng Ben. message nyo. And guys, thank you so much sa inyo. Bye-bye.